Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 11:11. Nagkakamali ka. Hindi naman ako mabait o mapagbigay. Ikaw ang aking kasintahan at ang basurang ito ay natulog sa iyo. Kung hindi ko siya matalo hanggang mamatay ngayon, hindi ako si Wilton Norton. Bumaho ang galit sa mga ugat ni Wilton at puno ng galit ang kanyang mga mata. Shirley Lancaster, masyado akong mabait sa iyo noon at binaliwala mo ang kabaitan ko. How dare you sleep with another man, such reckless behavior. Hindi ako takot sa pamilya Lancaster. Huwag kalimutan, ang pamilya Lancaster ay basta-basta. Isang third class na pamilya dito, at ang Norton family ay second class. Walang magagawa ang third class sa second class. Tahol ni Wilton habang matamang nakatitig kay Shirley. I'm sorry, Jackie. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Baka sa mukha ni Shirley ang takot nang marinig ang mga salita ni Wilton. Nagsimula siyang mag-isip kung sasabihin ba niya o hindi ang totoo sa kabilang partido. Nonetheless, Jackie chortled and comforted her gently, ayos lang. May bodyguard siya, dalawa rin ako dito. Agad namang tumayo sina Ethan at Lana pagkatawag. Hoy, uod, may death wish ka ba? How dare you offend our young master? Tinahol nila si Wilton at ang kanyang mga tauhan. Natigilan ang mga bodyguard na nakapaligid kay Jackie sa narinig. Ang dalawa sa likod ng lalaking iyon ay mga bodyguard niya. At ang brat na ito ay talagang isang young master. Siya kaya ay isang young master ng isang prominenteng pamilya. Ang mga bodyguard ay natatakot na masaktan ng isang taong may mataas na awtoridad, kaya't lahat sila ay naggulong ng kanilang mga ulo at tumingin kay Wilton para sa susunod na utos. Young Master Norton. Ang pagkalito ay lumitaw din sa mga tampok ni Wilton. Mabilis siyang umayos at ngumisi kasabay ng nakakatakot na tawa. Oh, boy, hindi naman masama ang acting mo, sinong tinatakot mo? Sa Soul City na ito, wala akong narinig na young master ng White family. Bukod dito, kakaunti lang ang mga first class na pamilya dito, ano ang dapat ikatakot? Kahit mayaman siya, at most ay young master siya ng isang mayamang businessman. Talunin siya hanggang mamatay. Utos niya. Tama si young Master Norton, sa tingin ko ang brat na ito ay marahil ay sinusubukan lamang na huminto para sa oras, naghihintay na dumating ang pinuno ng pamilya Lancaster at iligtas sila. Malamig na ngumiti ang isa sa mga bodyguard. Diretsyong sinubo niya ng nakakuyom na kamao si Ethan na nakatayo sa harapan niya. Saglit na nagpalitan ng tingin sina Ethan at Lana at pareho nilang nakita ang kanilang mga mata na puno ng pananabik. Matagal na silang hindi lumaban, lahat ng kanilang mga kalamnan at kasukasuan ay sumisigaw para sa ilang magandang ehersisyo. Mukhang magagamit nila ang mga bodyguard na ito para mag-practice. Sa loob ng ilang segundo, 12 ng mga bodyguard na dinala ni Wilton ang lahat ay nakahandusay sa lupa, sunod-sunod na umiiyak. Walang F***ing way. Napatulala si Wilton. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas at kalakas ang dalawang bodyguard nitong brat na tinatawag na Jackie. Sa ilang suntok at sabog, lahat ng bodyguards niya ay natamba at umiiyak sa sakit sa lupa. Ang mga bodyguard mo, hindi ba sila masyadong makapangyarihan? Baka sa mukha ang walang saplot na si Shirley na tumabi kay Jackie. Muli niyang pinag-aralan si Jackie, isang lalaking napaka-ordinaryo ang pananamit, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga bodyguard niya. Narinig din niya na ang karamihan sa mga bodyguard ni Wilton ay dating mga mersenaryo at sila ay nagtataglay ng malakas na husay sa pakikipaglaban. Ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi kapantay sa kanila. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang mahuhusay na bodyguard na ito ay parang tofu sa harap nila, malambot at mahina. Dalhin ang iyong mga tao at umalis. Napatingin si Jackie kay Wilton na halos basain ang pantalon at malamig na saway. Let me give you a piece of advice, feelings and love hindi pwedeng pilitin, same goes for a marriage. Huwag mo nang guluhin si Shirley, naririnig mo ba ako? Kabanata 11:12. Brat, hahayaan kitang manalo sa pagkakataong ito. Naninigarilyo si Wilton sa galit sa loob, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya akalain na siya, bilang isang young master ng isang second class na pamilya, ay walang magawa sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang kasintahang babae ay may kasamang ibang lalaki at hindi man lang niya kayang turuan ng leksyon ang brat. Ang masama pa, pinagbantaan siya ng lalaki. Sa kanyang mga ngipin ay nagngangalit ng mahigpit at ang kanyang kamao ay mahigpit, kinuha niya ang kanyang mga tauhan at umalis sa eksena. Alam niyang kung magpapatuloy siya, mas magdudulot lang ito ng problema sa kanya. Pagkaalis ng kabilang partido, tuluyang naangat ang malaking bato sa puso ni Shirley. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, tiyak na hindi na niya ako guguluhin muli. Maraming salamat.
Niluwagan na ni Jackie ang braso sa baywang ni Shirley. Ngumiti siya sa kabilang partido at sinabing, Miss Lancaster, I've done you a great favor this time. But looking at Wilton's expression just now, I bet he will be holding a grudge against me. Well, di bale, hindi naman ako natatakot eh. Huminto si Jackie ng ilang segundo saka nagpatuloy, pero, tinulungan na kita. Ngayon paano ka dapat magpasalamat sa akin? Ako, noong una ay inakala ni Shirley na si Jackie ay isang mabait na lalaki. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya ni Jackie na ibalik ang pabor. Ramdam niya ang namumuong galit sa loob niya. Pinag-aralan niya si Jackie at biglang may naisip. Ang pervert mo talaga. Gusto mo akong dalhin sa isang hotel, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, tuka na ang episode kanina, wala na akong maisip na mas maganda. Kung gusto mo talagang ibigay ko ang katawan ko sa'yo, mangarap ka. Hindi ako ganoong klaseng babae. Napabuntong hininga si Shirley, tinitigan ng masama si Jackie. Hey, hindi ganoong klaseng babae. Saka bakit ka nagpanggap na girlfriend ko? Ang mga sulok ng bibig ni Jackie ay kurbadang pataas, at tinukso niya ang babae na may mapaglarong tono. Ang batang babae sa harap niya ay mukhang ilang taon na mas bata kaysa sa kanya, at ang kanyang pananamit at ang kanyang hitsura ay naglabas ng isang kabataang aura, na may isang pahiwatig ng kagandahan. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay napanatili ng maayos, kung hindi, ang maruming mayamang young master na si Norton ay hindi siya gugulo sa lahat ng oras. Lalong kumbinsido si Jackie na kung hindi magandang babae o may ordinaryong mukha si Shirley, matagal nang sinira ni young master Norton ang kasunduan sa kasal. Girlfriend. Ako. Iyon ay isang tukana. Naiintindihan mo ba? Shirley rolled her eyes at Jackie and added, at saka, sinira mo ang mamahaling heels ko. Ang aking mga takong ay natanggal na, ang halaga nila sa akin ay 20 hanggang 30,000 dolyar. Pero dahil malaki ang ginawa mo sa akin, hindi ako hihingi ng kabayaran. Kahit ngayon lang. Tawa ng tawa si Jackie sa reaksyon ni Shirley. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo o sa katawan mo. Hindi ka kasing ganda ng asawa ko at hindi ka gaya ng bodyguard ko dito, hindi ba? Nang marinig nila na ang sanggunian, natuwa ang kanyang puso. Noon pa man ay tiwala siya sa kanyang katawan at ngayon ay lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Bagamat alam niyang kaakit-akit at well-maintained ang kanyang katawan na halos imposibleng magsabi ng negatibong komento tungkol dito, nang marinig niya ito mula kay Jackie, iba ang pakiramdam. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Shirley mula nang magsimula ang usapan. Sumilip siya kay Lana na tumabi kay Jackie at napagtanto niyang tama si Jackie, talagang nakakaakit ang figure ng babaeng ito. Gayunpaman, malamig siyang ngumuso, sa totoo lang, well-maintained at nakakaakit ang kanyang katawan. Tungkol naman sa papuri mo tungkol sa magandang katangian ng iyong asawa, hindi ko alam. Tutal hindi ko pa siya nakikita. Kaya, ang pagsisinungaling ay hindi. Isang magandang bagay, naiintindihan. Tinatimad akong ipagpatuloy ang pagtatalo sa iyo. Anyway, kailangan ko ng isang maliit na pabor mula sa iyo. Tulungan mo ako kung payag ka, kung hindi, kalimutan mo na lang. Nagkibit balikat si Jackie at nagtanong, gusto kong malaman kung alin sa mga sikat na apothecaries dito. Mas mabuti yung marami at kumpleto ang mga gamot. Ito ba ang hinihingi mong pabor? Bahagyang napadila si Shirley sa pabor ni Jackie. Gusto lang niyang magtanong tungkol sa mga apothecaries sa Soul City. Napakasimpleng pabor. Kabanata 11:13. Hindi rin nakaimik si Jackie. Tumawa siya ng mapait para basagin ang awkward na atmosphere. Binibini, sa tingin mo ba ay gugustuhin kung gantihan mo ako ng iyong katawan? Kahit na maganda ka gaya ng sinabi ko, hindi ako interesado sa iyo, kaya huwag kang magpakatanga. Ano? Magpakatanga? Patuloy na mangarap. I was so uncomfortable nung pinulupot mo yung braso mo sa bewang ko kanina. Umikot ang galit sa loob ni Shirley habang nagsasalita. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang babae sa Soul City at palaging maraming mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Talagang hindi niya inaasahan na ang brat na ito ay hindi interesado sa kanya, tsaka, 2 beses na nitong sinabi iyon sa mukha niya. Iyon ay tulad ng isang suntok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na iyon, tumingin siya kay Jackie at inisip ang pangyayari kanina, nagalit si Jackie kay young Master Norton na tulungan siya. Kaya pinalambot niya ang kanyang tono at sinabing, well, it happened na pamilyar ako sa itinanong mo. Paano ba naman ito, ikaw at ako ay pumunta sa shop na iyon at binilhan mo ako ng isang pares ng sapatos bilang kabayaran sa aking sirang takong, at pagkatapos ay dadalhin kita sa iba't ibang sikat na apothecaries. Mukhang maganda. Agad namang nagningning ang mga mata ni Jackie nang marinig ang plano nito. Hehe, magiging perpekto iyon. Kung tutuusin, hindi tayo pamilyar sa lugar na ito.
Pero, may isa pa akong hiling. Wala akong sapatos ngayon, at sa palagay ko ay hindi mo gustong maglakad sa mall sa kabilang airport nang walang sapin ng paa, di ba? Kaya kailangan mo akong dalhin doon. Sa ganitong paraan, maipapakita mo rin ang iyong sinseridad sa mungkahi ni Shirley na may nakaplaster na evil grin sa mukha. Ako, hindi magandang tingnan ang mukha ni Jackie sa hiling. Ilang pawalang na linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Shirley nang makita niya ang hindi pagpayag sa mukha ni Jackie. Anong mali? Ako ay itinuturing na isang magandang babae na may maaliwalas na aura. Napakaraming lalaki dyan na naghihintay ng pagkakataong tulad nito. Ihatid mo na lang ako sa mall, bakit nag-aalangan ka pa? She said in an exasperated tone. Kilala mo ba kung sino siya? How dare you let him carry you? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Si Lana, na nakasaksi sa buong palitan, ay hindi na nakatiis na makita itong magpatuloy. Si Jackie ay ang Supreme Warrior, paano niya hihilingin kay Jackie na buhatin siya? Katawa-tawa. In her point of view, because of Jackie's good-looking features, Shirley must have fell in love with him at first sight, saka lang siya humiling ng katawa-tawa na lapitan si Jackie. Marahil, hindi alam ng babaeng ito kung nasaan ang mga sikat na apothecaries. Gayunpaman, mabilis na sinulyapan ni Jackie si Lana, senyales na itikom niya ang kanyang bibig. Tila, natakot si Jackie na hindi niya sinasadyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Supreme Warrior. Sino siya kung ganoon? Hindi ba siya si Jackie White? Hindi ako naniniwala na mamamatay ako dahil lang sa binuhat niya ako sa likod niya. Lipat na tayo. Tumingkayad si Jackie na walang magawa. Nagpuslit si Shirley at tumalon sa likod ni Jackie, at sinabi kay Lana, ikaw, tulungan mo akong dalhin ang malita ko. Ito ay isang simpleng gawain at ito ang dapat gawin ng isang bodyguard, tama ba? At hindi mo naman ako papayagang buhatin ng young master mo sabay bitbit ng malita, di ba? Inakbayan ni Jackie si Shirley at humakbang patungo sa direksyon ng malaking shopping mall sa kabila ng stress. Sumunod si Lana sa likuran nila na may galit na galit. Kinuyam niya ng mahigpit ang mga kamao niya at sinuntok si Shirley ng ilang beses, pero sa imahinasyon lang niya. Hayaan mo, Lana. Ang pagdadala ng malite ay dapat na responsibilidad ng isang lalaki. Napatingin sa mainit at kumukulong mukha ni Lana, agad na lumapit si Ethan at hinayla ang malita. Nga pala, Lana, huwag mong sabihin, gusto mo ang aming guro. Mahinang bulong ni Ethan. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Tinapunan siya ni Lana ng nakakamatay na titig. Nakakatakot kaya naramdaman ni Ethan ang panginginig sa kanyang gulugod. Kabanata 11:14. Maya-maya, dumating na si Jackie sa mall sa labas ng airport kasama si Shirley sa likod. Pulang-pula ang mukha ni Shirley habang nasa likod ni Jackie. Ang lalaking aura na inilabas ni Jackie ay naging dahilan ng kanyang labis na kaba. Hindi niya alam na ang lalaking ito, na nagpagalit sa kanya, ay magbibigay sa kanya ng ganoong damdamin. Hoy, mabigat ba ako? Napaisip si Shirley at sadyang humiling na gumaan ang pakiramdam. Ayos ka lang. Dismissed ni Jackie perfunctorily sa ilang salita. Binuhat niya si Shirley sa isang shoe shop na nakita niya sa harapan. Oo, sigurado ka bang gusto mong bumili ng 2 pares ng sapatos? Oo naman. Sinira mo ang sapatos ko. Hindi mo ba alam ang tungkol sa dobleng kabayaran? Hinabol ni Shirley ang maselang bibig at mayabang nasabi. Sige, doble. Mapait na ngumiti si Jackie. Nako, pinsan. May relasyon ba kayo? Nang matapos silang magsalita, isang batang babae na sumusubok ng sapatos sa tindahan ay agad na tumakbo nang makita niya si Shirley. Idinilat ng dalaga ang kanyang mga mata at halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs mula sa kanyang mga socket dahil sa labis na pagkagulat. Bitawan mo, ibaba mo ako ngayon. Pulang-pula ang mukha ni Shirley at gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa. Siya ay ganap na hindi makapagsalita. Ang gusto lang niya ay bully si Jackie, hindi niya alam na makikita sila ng kapatid ng kanyang nakababatang pinsan. Hindi rin inaasahan ni Jackie na may makilala siyang pamilyar kaya agad niyang ibinaba si Shirley. Pinsan, boyfriend mo ito. Grabe ang sarap mo, ang gwapo niya talaga, naiingit ako. Tiningnan ng dalaga si Jackie mula ulo hanggang paa habang naglalakad at masayang sinabi. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko siya boyfriend. Inilibot ni Shirley ang kanyang mga mata sa magandang babae sa kanyang harapan bago sinabi. Willow, ikinagagalak kitang makilala dito. Wala akong ideya na makakabangga kita kaagad pagkababa ko ng eroplano. Oo, pinsan. Ang ganda ng coincidence. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito, hindi ko makikita ang matamis na interaksyon niyo ng boyfriend mo. Nakangiting sabi ni Willow. Huwag ka nang mag-deny. Haha. Kung hindi mo ito boyfriend, bakit ka nasa likod niya? Pinsan, walang dapat ikahiya. Huwag kang mag-alala, sikreto ko ito sa iyo.
Hindi malalaman ni Uncle at ng iba pa ang tungkol dito. Masayang sabi ni Willow. Hindi nagtagal ay may naisip siya at nagdagdag. O sige, andyan pa si Wilton. Hindi rin niya malalaman ang tungkol dito. Nabasag ng taong ito ang aking sapatos kaya. Hiniling ko sa kanya na buhatin ako at bayaran ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Napasulyap si Shirley kay Jackie at sinimula na talaga niyang humitit ng sigarilyong inilabas niya. Bahagya siyang natahimik dahil hindi siya tumayo para tumulong sa pagpapaliwanag. Dati ginawa niya ito para magalit si Wilton. Magulo kung mali ang pagkakaintindi ni Willow sa kanya para dito at nalaman ito ng mga tao. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ama at sa iba pa? Tama siya. Huwag mo kaming intindihin, sapatos lang ang ibinabayad ko sa kanya. Nakangiting sabi ni Jackie kay Willow. Kabanata 11:15. Nagliwanag ang mga mata ni Willow nang marinig ang sinabi ni Jackie. Naglakad siya pasulong at tumingin kay Jackie gamit ang maningning niyang mga mata. Uy, single ka pa ba sa sobrang gwapo mo? Dahil hindi naman kita boyfriend ng pinsan ko, paano kung boyfriend ko? Hindi man ako kasing ganda ng pinsan ko, hindi rin naman ako masama. Bukod doon, bata pa ako at hindi pa ako lumaki sa aking buong potensyal. Sigurado ako na mas magiging maganda pa ako sa susunod na 2 taon. Ano sa tingin mo? Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Jackie. Hindi niya akalain na isang batang babae na nasa edad 18 ang magtapat ng nararamdaman sa kanya. Bukod doon, ito ang unang beses na nagkita sila. Napaka-proactive na ba ng mga babae ngayon? Anak, itigil mo na ang kakulaitan. Hindi ako taga Seoul City at nandito lang ako para magsagawa ng ilang mga gawain. Nagkataon na kailangan ko ang tulong ng iyong pinsan para sa isang bagay. Napangiti ng walang magawa si Jackie at sinabi kay Willow. Willow pursed her lips unhappily and said, napaka-boring nito. Sobrang ganda ko pero tinatanggihan ako. Ang insensible mo talaga. Mas mabuting piliin mo ang iyong sapatos dali. Hindi napigilan ni Shirley na matawa nang makita kung paano tinanggihan si Willow. Lumingon siya at nagsimulang maghanap ng sapatos niya. Kinausap niya si Jackie pagkatapos niyang pumili ng 2 pares ng sapatos. Hoy Jackie, hindi mura itong 2 pares ng sapatos ko. Nagkakahalaga sila ng 10,000 May pera ka diba? Magkano lahat, pati sa kanya? Magbabayad ako gamit ang card. Nakangiting sumulyap si Jackie kay Willow na nasa tabi nila. Diretso niyang iniabot ang kanyang bank card sa tindera. Okay, sir. Tuwang-tuwa ang tindero at pumunta siya upang ayusin ang mga benta. Parang may nakilala siyang mayamang tao ngayon. Oh wow, ang gwapo. Napaka-generous mo talaga. Gusto ko talaga ang mga lalaking mapagbigay tulad mo. Uy, ayaw mo talagang isaalang-alang ang pakikipagrelasyon sa mga kabataang katulad ko. Baka kaya kung hayaan kang makaranas ng kakaiba. Masayang sabi ni Willow nang makitang binayaran na rin ni Jackie ang sapatos niya. Willow, wala akong ideya na nagsimula kang mag-isip tungkol sa mga bagay na iyon kahit na napakabata mo pa. Kung tutuusin, hindi ko pa nakikitang napaka-proactive mo sa nakaraan. Hindi na napigilan ni Shirley at napatawa siya nang makita ang kinikilos ni Willow. Anong alam mo? Bihira lang ako makakilala ng ganyang kagwapong lalaki. Bukod dun, ibang aura ang nakikita ko sa kanya. Iba siya sa iba pero hindi ko mailarawan. Pakiramdam ko ay para siyang hari kapag nakatayo siya doon. Nilaibot ni Willow ang mga mata kay Shirley at sinabing, Passes, ibinibigay mo sa kanya ang napakataas na pagtatasa. Ngumiti ng mapait si Shirley bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Halika, kailangan na nating umalis. Dadalhin ko kayo sa botika para tingnan. Oh my, nandito kayo para bumili ng gamot. May malubhang sakit ba? Agad na sabi ni Willow nang marinig ang usapan nila. Ang isa sa mga kaklase ko ay may lolo na isang tradisyonal na doktor at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay medyo mahusay. Gusto niyo bang ihatid ko kayo para makilala siya? Hilingin sa matanda na tingnan ka. Haha, hindi na kailangan iyon dahil alam namin kung paano gamutin ang pasyente. Kulang na lang kami sa ilang halamang gamot at mahirap makuha ang mga halamang ito kaya pumunta kami dito para tingnan. Natatawang sabi ni Jackie. Maya-maya, umalis na ang grupo ng mga tao. Gayunpaman, mabilis na dumaan ang ilang sasakyan at huminto sa gilid ng kalsada. Shirley, kailan ka pa pumunta dito? Buti na lang nakita ka namin o talagang mahirap hanapin ka. Naglakad si Master Lancaster kasama ang kanyang mga bodyguard, butler, at isang binata nang makita niya si Shirley. Nagsalita siya na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sinabi ni Young Master Norton na mayroon kang kasintahan. Sinulyapan niya si Jackie pagkatapos nitong magsalita at nagpatuloy sa pagsasalita habang dumilim ang mukha. Ang lalaking ito ba ang boyfriend na binanggit ni Young Master Norton? Kabanata 11:16. Pare, alam mo namang hindi ko matiis ang lalaking iyon.
Dahil pumanaw na ang lolo ko at namatay din ang lolo niya noong nakaraang taon, hindi na mahalaga ang aming kasunduan sa kasal. Mabilis na sumulong si Shirley at hinawakan ang kamay ni Xavier Lancaster, kumikilos ng mapang-akit, at saka, alam mo na hindi maganda si Wilton. Ilang beses ko siyang nakilala na pumapasok sa mga silid ng hotel kasama ang iba't ibang magagandang babae. Sa tingin mo ba nandyan siya para pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa negosyo? Mula sa kung paano sila kumilos, tiyak na nandyan sila para sa kasiyahan. Si Xavier ay Jackie suspiciously as he grumbled, kahit ano, hindi ka basta-basta makakahanap ng tao, di ba? Ano ang pangalan ng lalaking ito? Siya si Jackie White. Nahiyang ngumiti si Shirley at nagpatuloy, pare, ngayon ko lang siya nakilala, at sinadya kong sabihin na boyfriend ko siya para guluhin si Wilton. Gusto ko siyang sumuko, at magiging mas madali ang mga bagay kung gagawin niya iyon. Haha, masyado ka bang nanunood ng drama? Natatawang sabi ni Xavier, his outburst stunning Shirley. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Wilton? Hindi siya isang taong maaari mong masaktan. Kahit hindi kita gusto. Para pakasalan siya, nagmula siya sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Hindi lang mayaman ang pamilya niya, pero kasama namin sila sa marami naming project. Hinayaan ni Xavier na lumubog iyon bago siya nagpatuloy, tumawag na si Wilton at hiniling sa iyo na maghanda para sa kasal sa loob ng 2 araw. Ipinapadala niya ang mga imbitasyon ngayon, at i-redraw niya ang lahat ng kanyang mga pamumuhunan sa mga proyektong pinagtutulungan namin sa kanila kung hindi mo siya pakakasalan. Alam mo ba ang kahihinatnan? Ano? Naguguluhan, natahimik si Shirley nang maramdaman niyang umiinit ang kanyang ulo. Paanong posible iyon? Tiyo, ano ang iniisip ni Wilton? Paano siya kumilos ng ganoon? Hindi ba't masyado niyang pinipilit si pinsan na pakasalan siya, alam niyang hindi niya ito gusto. Hindi napigilan ang katawa-tawa ni Wilton, sinabi ni Willow ang kanyang opinyon dahil hindi ito patas para kay Shirley. Hindi kaya tatapakan ni Shirley ang mga mapanganib na lugar kung sakaling magpapakasal siya sa kanya ng totoo. Magkakaroon ba siya ng kahit isang mapayapang araw? Buntong hininga. Alam ko yon. Reklamo ni Xavier sa sobrang pagkabalisa. Gayunpaman, mawawalan tayo ng malaking pondo kung i-redraw nila ang kanilang puhunan. Malaki ang mawawala sa atin noon. Bukod doon, kakailanganin nating bayaran ang mga parusa ng iba pang may-ari ng negosyo, at malaking halaga iyon. Matatapos ang pamilya natin kapag nangyari ang lahat ng iyon. Lumapit ang binata na naka-white suit, na nasa tabi ni Xavier, at sinabing, ate, mas maganda kung pakasalan mo siya. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nakatali sa isang kasunduan sa kasal. Kung hindi mo siya pakakasalan, hindi lang magiging hindi matatag ang ating pangatlong klaseng aristokratikong pamilya, kundi mahuhulog din tayo sa bangkarota. Namula ang mga mata ni Shirley at hindi makapaniwalang tumingin sa kapatid na si Hendrix Lancaster. Hindi ako makapaniwalang may puso kang sabihin niyon, Hendrix. Hindi mo ba alam na sira ang buhay ko kung pakakasalan ko siya? Ito ay masisira, lahat ay nasa abo. Sa tingin mo ba ay mabuting tao si Wilton kapag nakakaisip siya ng mga walang hiyang paraan para banta kayo? Sa tingin mo ba magiging mabuting asawa siya? Ang sumunod na sinabi ni Hendrix ay nagpabalik-balik kay Shirley sa gulat. Pero ate, sino ang magpapakasal sa kanya kung hindi? Si Young Master Norton ay mayaman at makapangyarihan. Kung pakakasalan mo siya, mas magiging matatag ang ating mga pamilya dahil magtutulungan tayo. Hindi lamang polalakasan ang ating posisyon bilang isang third-class na aristokratikong pamilya. Ngunit maaari tayong maging isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako na tataas natin ito sa loob ng ilang taon. Naku, mamatay na lang ako sa galit ngayon. Paano ka makakapag-isip ng ganyan, Hendrix? Haha, ipagwawalang bahala ninyo ang aking kapakanan para sa hinaharap na pag-unlad ng pamilya Lancaster. Namutla ang mukha ni Shirley sa galit at galit na tinitigan sila. Anak, huwag kang masyadong mag-alala dyan, pangungumbinsi ni Xavier. Ginagalit mo ng husto si Wilton sa pagkakataong ito. Hindi lang ito ang pinagbabantaan niya sa amin. Hanggat hindi mo siya pakakasalan sa seremonya ng kasal na inihanda niya sa loob ng 2 araw, magdadala siya ng mga lalaki at dadalhin ka. Baka atakihin pa niya tayo. Alam mo namang kakilala niya ang isang 7-star King of War, at talagang maganda ang relasyon nila. Kabanata 11:17. Natigilan si Shirley nang marinig niyang lalabanan ni Wilton ang kanyang mga magulang, na paatras siya ng 2 hakbang sa kanyang pagkabigla. Tara, ate, balik na tayo. Dapat ay magpahinga ka ng mabuti ngayon at maghanda sa pag-iisip para makapag-asawa ka na sa loob ng 2 araw, sambit ni Hendrix, may ngiti sa labi habang ginagawa niya. Hindi mo hahayaang lipulin ng 7-star na King of War ang buong pamilya ng Lancaster, hindi ba?
Hindi ko akalain na si Wilton ay magiging isang bastard na magderanet siya ng ganoong tagal para pakasalan ako. Malamig na ngumiti si Shirley at tumingin kay Xavier sa harapan niya at umungol, kasalanan mo ang lahat. Sinabi ko sa iyo na pinakamainam kung bawasan mo ang iyong pakikipagtulungan sa pamilyang Norton at huwag gawing napakalaki ang mga proyekto. Anong ginawa mo? Hindi ka kailanman nakikinig sa akin at nagpipilit na gawin ang mga proyektong napakalaki. Haha, ginawa mo yun para lang kumita ng mas maraming pera. Nakikita mo ba ang nangyayari ngayon? Sinira mo lang ang kaligayahan ng iyong anak sa buong buhay niya. Buntong hininga, alam kong ako ang may kasalanan dito, anak ko, at dapat ay nakinig na ako sa iyo sa simula pa lang, ngunit naiwan akong walang pagpipilian. Alam kong masunurin kang bata. Hindi ka lang tatabi at titingin habang nalipol ang pamilya Lancaster, di ba? Halatang walang magawa si Xavier at nagmamakaawang tumingin kay Shirley. Pinag-isipan ito ni Jackie at nagtanong, sigurado ka bang may gagawing masama ang 7-star na King of War para sa taong iyon? Oo naman. Ang King of War na ito ay talagang malapit kay Wilton. Maraming tao ang humingi ng tulong sa kanya para mawala ang kanilang kompetisyon. Gagawin niya ito hanggat binabayaran siya ng mga tao ng sapat na pera. Dapat mabilis kayong umalis sa Soul City, sabi ni Shirley. Ang pamilyang Norton ay maraming Panginoon, at kayo ay mamamatay sa susunod na makita kanila, kung isa sa alang-alang kung paano mo sila nasaktan ngayon. Baka nagpapadala sila ng mga taong naghahanap sa iyo ngayon. Hindi pwede. Hindi ako babalik hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan ko. Kalmadong ngumiti si Jackie at nilagay ang mga kamay sa likod niya. Mukha pa rin siyang walang pakialam. Para sa kanya, ang nangyari ay parang pakikinig sa isang kwento. Parang walang kabuluhan ang 7-star na hari ng digmaan at ang pamilyang Norton, halos banta sa kanya. Pare, bumalik na kayo. Ipinangako ko kay Jackie na dadalhin ko sila sa botika para tingnan, at kailangan kong makita iyon kahit papaano. Napangiti ng mapait si Shirley at hinaila ang kanyang bagahe. Tulungan mo akong ibalik ang bagahe ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Gagawin ko ito para sa pamilya Lancaster. Sige. Tumango si Xavier at hindi nagtagal ay umalis kasama ang kanyang mga tao. Miss Shirley, balak mo talagang isakripisyo ang sarili mo para sa pamilya Lancaster. Lumakad si Lana at nagtanong nang makita kung paano napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Shirley. Kabanata 11:18. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Shirley. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ko akalain na gagawin ko si Wilton ng ganito kapag ang orihinal kong plano ay paalisan siya. Wala akong ibang paraan para maresolba ito, ngayong gumagamit na siya ng mga ganoong paraan para takutin ako. Napangiti siya ng mapait at bumulong, never mind, hindi ko na dapat iniisip masyado. Baka maganda ang pakikitungo niya sa akin kapag ikinasal na kami. Bagamat inaaliw niya ang sarili sa mga kaisipang ito, alam na alam ni Shirley na playboy si Wilton. Paano niya ine-enjoy ang mga araw niya pagkatapos nilang ikasal? 2 araw ba ito nangyayari? Baka matulungan ka namin, kaya huwag kang panghinaan ng loob, lumapit si Jackie at walang pakialam na nagsalita. Ikaw. Natigilan si Shirley. Pagkatapos ay umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Paano niyo ako matutulungan? Ang mga bodyguard na dinala niyang Master Norton ngayon ay mga regular lang, ngunit mayroon silang ilang mga master sa kanilang pamilya. Bukod doon, kakilala niya ang 7-star King of War na iyon, at nakakatakot iyon. Sa madaling salita, ang kanyang pamilya ay hindi isang kapangyarihan na maaari nating masaktan. Naiintindihan mo ba? Kailangan mo lang tandaan na tutulungan kita dahil sinabi ko iyon. Tinatimad si Jackie na magpaliwanag sa kanya, kaya sinabi niyang, tara na. Saang botika tayo unang pupunta? Hehe, gusto kong sumama sa inyo, pinsan. Humajejek si Willow. Masarap sundan ng isang gwapong lalaki at pagmasdan siya, maganda ito sa mata. Hindi ba kailangan mong mag-aral? Bakit gusto mo kaming sundan? Inis na inis ni Shirley ang tingin kay Willow. Kailan pa naging maglalaway ang babaeng ito sa mga lalaki? Pinsan, Sabado ngayon, at nagpapahinga ako. Magpapahinga na rin ako bukas. Hindi mo ba alam iyon? Inikat din ni Willow ang mga mata kay Shirley. Bukod doon, senior na ako at malapit na akong mag-graduate. Kamakailan lang, wala masyadong klase, kaya hindi mahalaga kung pupunta ako o hindi. Sa pangunguna ni Shirley, dumating ang grupo sa isang malaking botika. Hindi nagaksaya ng oras, pumasok si Jackie at tinanong ang isang matandang lalaki, Boss, mayroon ba kayong 100 taong gulang na sinomeniem? 100 taong gulang na sinomeniem? Haha, pinagtatawanan mo ba ako, binata? Paano ako magkakaroon ng ganyan dito? Mayroon akong ilan na 10 taong gulang, at mayroon din akong ginseng, wolfberries, at Angelicus na 100 taong gulang. Kailangan mo ba ang mga ito?
Tumawa ang matanda. I don't think na age exist yung item na binanggit mo. Ang 100 taong gulang na si Nominiem ay magiging isang kayamanan sa mga kayamanan. Hindi mo ito mabibili ng walang 10-10 milyon. Nagdilim ang mukha ni Jackie nang marinig niya ito, ang paghahanap ng Sinominium ay isang mahirap na gawain pagkatapos ng lahat. Ang gayong bagay ay talagang isang pambihirang kayamanan. Habang nag-iisip pa, nagtanong si Jackie, paano ang Snow Lotus? Old sir? Meron po ba kayo dito? May isa, bulalas ng matanda. Natuwa naman si Jackie na excited na nagtanong, magkano? Pangalanan ng iyong presyo, at ibibigay ko ito. Gayunpaman, mapait na ngumiti ang matanda. Sir, hindi pa ako tapos magsalita. Mayroon akong isa, ngunit isang babae ang bumili nito. Oo, binili ito ng kasambahay ng pamilya Zimmer, kaya medyo huli ka na, at wala na akong magagawa. Hindi ko kayang ibenta sa iyo kahit gaano pa kalaki ang maibibigay mong pera sa akin. Labis na nadismaya si Jackie nang marinig niya ito. Gayunpaman, naisip niya ito at agad na nagtanong. Oh, tama, gaano katagal umalis ang kasambahay? Kakaalis lang niya ilang minuto ang nakalipas, sagot ng matanda. Talaga, Tara, pumunta tayo sa pamilya Zimmer ngayon. Kabanata 11:19. Nakita ni Jackie ang isang sulyap ng pag-asa nang marinig niya ang sinabi sa kanila ng may-ari ng botika. Agad na sumakay ng taxi ang grupo patungo sa mansion ng pamilya Zimmer. Gayunpaman, napatigil si Jackie at ang kanyang grupo nang makarating sila sa pasukan. Kayo ba ay? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Naku, ako ang batang miss ng pamilya Lancaster, si Shirley Lancaster. I'd like to request a meeting with the Zimmer family master, magalang na bati ni Shirley sa kabilang partido. Pinaalalahanan niya si Jackie na maging maganda ang ugali nito bago sila dumating. Ang pamilyang Zimmer ay isang first-class na aristokratikong pamilya sa Seoul City, at maging ang pamilyang Norton ay hindi nang ahas na saktan sila, lalo pa ang pamilya Lancaster. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi magiging problema kung hihilingin niyang makilala ang kanilang Panginoon ng pamilya batay sa kanyang karangalan. Oh, ikaw pala Miss Shirley. Sinulyapan ng bodyguard si Shirley at nakangiting idinagdag, how about this, Miss Shirley, bakit hindi ka bumalik bukas? I'll inform my master tonight at kailangan mo na lang pumunta bukas. Paumanhin, ngunit hindi posible na makilala siya ngayon. Hindi ba pwedeng magkita tayo ngayon? Bakit hindi? Nagtataka si Shirley kung ano ang nangyayari. Alam niyang kailangan ni Jackie at ng iba pa ang Snow Lotus, at kung babalik sila kinabukasan, maaaring ginamit na ng pamilyang Zimmer ang Snow Lotus. Pumunta sila sa Zimmer sa pag-asang nasa tamang oras sila. May isang kilalang doktor dito sa amin ngayon. Isa siyang marangal na hari ng digmaan, at ginagamot niya ang matandang ginang ngayon. Paliwanag ng bodyguard. Papasukin na natin, nagmamadali tayo. Baka hindi tayo aabot pag mail late tayo. Nagdilim ang mukha ni Jackie dahil wala ng oras para mawala. Saan siya makakahanap ng pangalawang Snow Lotus kung ito ang ginamit? Ito ay isang bihirang bagay at hindi madaling makahanap ng isa, kaya kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay dito. Gayunpaman, hindi niya ito kukunin o aagawin sa kanila. Sino ka? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Magalang kami sa kanya dahil siya si Miss Shirley. Sino ka para kausapin kami? Para kang bodyguard ng pamilya Lancaster. Haha. Ang mga bodyguard ng pamilya Lancaster ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa akin. Huwag mo akong isipin na door guard lang, isa akong assistant commander ng bodyguards unit na may husay sa pakikipaglaban ng isang 9th-grade martial artist. Pinalaki ng bodyguard si Jackie ng mapagpakumbaba. Umalis ka sa daraanan ko. Nauubusan na tayo ng oras, at wala na akong oras para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng isang segundo, hinayla ni Jackie si Shirley kasama niya habang naglalakad sila papasok sa mansyon ng mga Zimmer. Jackie, first-class aristokratikong pamilya ang pinag-uusapan natin. Ito ang tirahan ng pamilya Zimmer. Nagulat si Shirley sa masungit na pag-uugali ni Jackie, bagamat hindi niya nalabanan ang lakas ni Jackie habang lumalakad ito kasama niya ng labag sa kanyang kalooban. Tigilan mo siya. How dare he barge into our Zimmer family's residence? Nagpapakamatay ba siya? Agad na sumigaw ng malakas ang assistant commander ng mga bodyguard. Agad namang tumayo ang ilang bodyguard sa harap ni Jackie at ng iba pa na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Naguguluhan, nag-aalalang tumawag si Willow sa likuran nila, oh my God, Jackie. Itigil mo na. Kahit nagwapo ka, hindi mo kayang parangalan ng Zimmers. Siyempre, hindi maikikaila na mukhang matino si Jackie sa ugali na iyon, pero sino ang nakakaalam kung gaano katagal kayang panindigan ng gwapong ito? Mapapahiya siya kapag binatukan siya ng mga bodyguard ng Zimmer sa lupa. Kabanata 11:20.
Parehong nag-aalala sina Willow at Shirley para kay Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang mga bodyguard na ito ay hindi maitutulad sa pamilya Norton. Ito ang mga bodyguard ng pamilya Zimmer, at mayroong isang assistant commander sa kanila. May death wish ka ba? Hindi na nagpapigil ang mga bodyguard nang makita nila si Jackie at ang iba pa na pumapasok. Sabay-sabay silang sumugod at sinugod ang grupo ng tatlo. Bumagsak sila sa sahig, natalo habang dumilim ang kanilang mga mukha. Nako, nagsimula na talaga silang mag-away ngayon. Napalitan ng takot ang mga mukha ni na Shirley at Willow nang makitang nanalo ang grupo ng tatlo. Mas mabuti kung natalo sila, ngunit dahil natalo nila ang mga bodyguard ng pamilya Zimmer, hindi may kakailan na si Jackie at ang kanyang kumpanya ay tumawid sa linya. Gayunpaman, hindi huminto si Jackie at ang iba pa habang sumusulong sila, pinababa ang mga bantay na hamarang sa kanila. Nababalisa ang mga mata ni Willow kay Shirley habang nagtanong, "Pinsan, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin silang sundin?" Tara na. Kinagat ni Shirley ang kanyang mga ngipin at naglakad pasulong, mabilis na naabutan si Jackie at ang iba pa. Sumulyap sa mga gwardya na nakahandusay sa sahig, agad namang sumunod si Willow. Ang maputlang mukha na gwardya sa sahig ay sumigaw ng malakas, "Tulong, may pumapasok." Agad namang tumakbo ang mga bodyguard na namamahala sa pagpapatrolya sa compound nang marinig ang sigawan. Hindi rin nagtagal hanggang sa pumila ang mga gwardya bago si Jackie at ang iba pa, na galit at nakatutok sa kanila. "Sino kayong mga tao? How dare you barge into our family's residence? Sinusubukan ba ninyong patayin ang inyong mga sarili? Hilingin mo ang iyong family master na lumabas. May importante akong gustong makita sa kanya, at kailangan ko siyang makita ngayon." Diretsyong sabi ni Jackie na ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. "Haha, napakatataas ng damdamin. Sa tingin mo ba pwede ka nalang mag-request para makipagkita sa family master natin?" Tumawa ang isa pang bodyguard at sinabing, "Kung lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, papayagan ka naming umalis dito ng buhay. Kung hindi, ihanda mo ang iyong mga libingan. Hulaan na maaari lamang nating pilitin ang ating sarili pagkatapos." Malamig na ngumiti si Jackie at diretsyong naglakad. Isang lalaki ang bumungad sa harapan ni Jackie at iniwas ang kamao sa kanya. Ang bilis ng taong ito ay nagpakita na siya ay hindi bababa sa isang grandmaster sa isang kahangahangang antas. Ang lalaking iyon, gayunpaman, ay pinalipad ng suntok ni Jackie. Bumagsak siya sa lupa at samuka siya ng dugo. Namutla agad ang mukha niya. Paano ito posible? Natakot ang ibang bodyguard nang makita nila ang eksenang ito, hindi nila akalain na ganoon kalakas ang lalaking nauna sa kanila. No wonder naglakas loob silang pumasok. Gayunpaman, pinalibutan nila si Jackie, tiwala sa kanilang bilang at husay sa pakikipaglaban. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.